Isang bangkay ang natagpuan sa bakanteng lote sa barangay Balaleng, Santo Tomas, Isabela. Huli nakita ang lalaki noong nakaraang Sabado kasamang isa pang lalaki na napag-alamang suspect sa krimen. Sumuko ang suspect na umaming ginilitan ang biktima. Isinuko din ng suspect ang patalin na ginamit sa krimen. Ang depensa ng suspect, 3 beses na umano siyang ginahasa ng biktima kaya siya gumanti. Sinampahan siya ng reklamong homicide. Pasintabi po sa mga kumakain, ipinasara ang isang kainan sa Katarman, Northern Samar dahil sa social media post ng isang customer na nakabili roon ng fried chicken na may uod. Nakatutok si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Marumi ang paligid. Nagkalat ang mga basura. At ang freezer nanlilimahid. Yan ang tumambad sa mga autoridad sa kanilang pagbisita sa isang kainan sa Katarman, Northern Samar. Ininspeksyon ng mga autoridad ang kainan dahil sa social media post ng isang customer na nakabili roon ng fried chicken na may uod. Ayon sa Meat Control Officer, may paglabag sa sanitary and meat handling guidelines ang tindahan. Agad itong ipinasara. Damo sunod mga factors kay nano nga nahinabuin sugad sa siton. Una is poor food handling practices. Diri maupay ang storage san kanray babalidya nga manok. Muling mag-i-inspeksyon ang mga otoridad kung natugunan na ang mga paglabag. Titingnan pa kung muli silang pahihintulutang mag-operate. In-inspeksyon din ang iba pang karinderya at tindahan sa lugar. Sa ilalim ng Republic Act 10611 o Food Safety Act of 2013, may kaakibat na parusa ang mapapatunayang nagpabaya sa pagtitiyak na malinis at ligtas ang mga ibinibentang pagkain. Paalala ng Department of Health para sa tamang pag-iimbak ng pagkain, dapat ilagay sa refrigerator o cooler ang mga pagkaing madaling masira. Kapag naman hindi madaling masira, ilagay ang mga ito sa malinis at tuyong lugar. Tandaan din ang FIFO o First In, First Out sa pagluluto ng pagkain. Bantayan ang expiration date at ilagay sa ref ang natirang pagkain at muling initin bago kainin. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Alan Domingo, nakatutok 24 oras. Pabor ang isang kongresista sa mungkahi ni Senate President Tito Soto na amyendahan ng saligang batas para maiwasto ang anilay overreach o panghihimasok ng hudikatura sa lehislatura sa naging desisyon ng Korte Suprema sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Nakatutok si Darlene Cai. Bottom line, ayaw na nila may impeachment sa Pilipinas. Ganon ang itsura nitong decision na ginawa ng Supreme Court. Impeachment now is an impossible dream. Pinalutang kahapon ni Senate President Tito Soto na kakausapin ang liderato ng Kamara tungkol sa mga susunod na hakbang matapos ang anyay pagkakamali sa pagpapatibay ng Korte Suprema ng pagiging unconstitutional ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte noong 2025. Para raw mawasto ang anyay overreach o panghihimasok ng hudikatura sa lehislatura. Palitan na natin konstitusyon. Baguhin na natin. Pagka ganyan, pagkatapos marahil yung Constituent Assembly makakagalaw dyan para or maghihintay tayo decades. Bakit? Kailangan ma-retire na muna itong mga Supreme Court Justices natin. Pabor sa mungkahing ito si Representative Joel Chua ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Yung konstitusyon po natin, more than 30 years na, almost 40 years na 1987 pa po ito at marami na rin po nangyari. Marami rin po tayong nakita na medyo kakulangan o hindi pagkakatugma-tugma. Sa akin pong pananaw, po pwede po itong baka napapanahon na rin para ito ay silipin. So not in particular lamang dito sa impeachment, bagkus pati rin po sa ibang provision. May tila sumbat naman si Representative Terry Riton ng Committee on Public Accounts tungkol sa sinabi ng mga mahistrado na dapat siguruhin ang due process at mabilis sa pagresolba ng mga kaso sa buong impeachment process. I think they should look at themselves as well
on whether or not they're able to comply with this particular 24-month period to resolve cases. Dapat ang mga kaso ng Korte Suprema ay nare-resolve within 24 months from the last submission of a brief, a memoranda, or similar documents. Very important for the Supreme Court to also respond. Nagagawa ba nila ito? Bit-bit nila ang pagkadismaya sa SC desisyon habang naghahanda silang tumanggap ng bagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Oras na matapos ang one-year bar rule sa mga bagong reklamo sa February 6. Bagamat kami po ay tatalima sa kautusan ng Korte Suprema at ito po ay aming ginagalang, pero hindi ibig sabihin po nito kami po ay sumasang-ayon. Hindi rin po namin masisisi kung bakit yung iba pong mga legal luminaries at ang ating pong Senate President, si Senate President Tito Soto, ay sinasabi na nagkakaroon ng judicial overreach. Ginigit po ng Kongreso na ang meron pong exclusive power sa impeachment initiation ay hindi po ang Korte Suprema, kundi ang House of Representatives po mismo sa ilalim ng 1987 Constitution. So despite the motion for reconsideration, we will insist on it. We will implement exclusive power of the House, irrespective of whoever it is. Wala pang tugon dyan ng Korte Suprema. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Sa protesta sa kalsada ay dinaan ng ilang personalidad at mga grupo ang panawagan para bumaba sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Mula sa Quezon City, nakatutok live si Jamie Santos. Jamie. Ivan, isinagawa ngayong Sabado ng hapon ng isang motorcade caravan na nananawagan ang mga lumahok na panagutin ang pamahalaan at ang pagbibitiw ni Pangulong Bongbong Marcos. Busina para sa pagkakaisa kontra korupsyon ang panawagan ng iba't ibang grupong nagsama-sama sa motorcade caravan. Binagtas ng grupo ni dating kongresista Mike Defensor ang EDSA mula White Plains hanggang Monumento. Umikot hanggang sa Commonwealth Avenue at tinumbok ang batasan. Ang isang grupo naman sa pangunguna ni dating AFP Chief of Staff Hermogenes Esperon Jr. nagsimula sa Parañaque. Binagtas ang C5 pa Marcos Highway patungong batasan. Ilan sa mga sasakyang lumahok ay may mga nakapaskil na tarpaulin na may panawagang panagutin ang mga mandarambong sa Kabanang Bayan at ibalik ang mga ninakaw. Nakibusina naman ang ilang motorista na nakasabay ng motorcade sa kalsada. Ayon sa mga organizer, layunin ng aktibidad na ipakita ang pagkakaisa at panawagan para sa accountability. Noong isang linggo, impeach BBM! Ngayon, patuloy ang panawagan na BBM resign! Pagdating dito sa batasan, Ivan, payapa namang nag-disperse ang grupo ng mga kalahok. Sinusubukan pa natin kuhanan ng pahayag ang palasyo sa mga naging pahayag at panawagan ng grupo. At yan ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Jamie Santos. Noon pa man, nasagot na sa mga pananaliksik ang tanong kung baka may mga hayop ding may talino sa paggamit ng tools gaya ng mga tao. At dagdag sa mga yan, ang baka sa Austria na pinangkakamot ang walis sa iba't ibang paraan. Kuya Kim, ano na? Maraming eksperto ang namangha sa bakang ito. Sa dinami-rami ro kasi ng baka sa Carinthian Alps sa Austria, siya lang daw marahil ang marunong gumamit ng magkaibang dulo ng isang walis bilang pangkamot. Siya si Veronica. Ayon sa amo niya na isang organic farmer. Una raw nilang napansin ang kakayahan ni Veronica, mahigit 1 dekada na nakakaraan. Ang gamit noon ni Veronica ang mga stick sa kanyang paligid. Dahil napakapabihira na kakayahang ito para sa isang baka, may mga animal intelligence specialist mula Vienna ang nagsagawa ng isang pag-aaral kay Veronica. Marami rin daw ang mga hayop na marunong gumamit ng tools, gaya ng mga chimpanzee, uwak, sea otter, dolphin, at elepante.
Pero ang kaso raw ni Veronica, unang beses daw na maobserbahan sa mga baka. Kaya umaasa sila ito na magiging simula para sa mas malawakang pag-aaral sa cognitive abilities ng mga farm animal. Ang hangad naman ng amo ni Veronica, naway maging inspirasyon sa marami ang kanyang alaga para pahalagaan ang ating natural world. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.